Sino dito yung naka-experience ka ng may bagay ka na mas inuna mo kaysa ibang mga bagay at hindi ka nagsisi sa huli? Meron kang na-experience na ganon? Yung may inuna kang isang bagay at yung bagay na yon ay hindi mo pinagsisihan bandang huli. Amen. Meron tayong mga gustong gawin sa buhay natin, but lahat ng yun is may mga consequences. But meron tayong kailangang desisyonan na kung saan ay ang mangyayari sa buhay natin o ang consequences na yon ay hindi para ikakasama natin, kundi ikakabuti natin. Amen. Amen. Sometimes, kung iisipin natin, parang walang mangyayari. Walang mangyayari pag ginawa natin to. Parang walang mangyayari, walang mararating pag ginawa natin itong bagay nito. And hinayaan lang natin na mag-flow yung ganong thinking at magtataka ka na lang nakasurvive ako. Amen? Um, ito po yung pag-uusapan natin ngayon in Luke chapter 5. In Luke chapter 5, starting verse 1 po, babasahin ko po sa Pinoy version. Isang araw, nakatayo si Jesus sa tabi ng Lake Gennesaret. Nagsisiksikan ang napakaraming tao palapit sa kanya at gustong makinig sa salita ng Diyos. May nakita si Jesus na dalawang bangka sa tabi ng lake. Iniwan ng mga mangingisda ang mga bangka at hinugasan ang mga lambat nila. Sumakay si Jesus sa isa sa mga bangka, yung bangka ni Simon, at sinabi niya, ilayo mo ng konti ang bangka sa pampang. Tapos umupo siya sa bangka at tinuruan ng mga tao. Verse 4. After magturo, sinabi ni Jesus kay Simon, dalhin mo ang bangka sa malalim na parte ng lake. Tapos ihulog nyo ang lambat nyo para makahuli ng isda. Sumagot si Simon, Master, magdamag po kaming nagtatrabaho, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi nyo, sige, ihulog ko ang lambat. Ginawa nga nila ito at nakahuli sila ng napakaraming isda at halos mapunit ang kanilang mga lambat nila. Kaya sininyasan niya ang mga kasama nila sa kabilang bangka para tulungan sila. Lumapit ang mga ito at pinuno nila ang dalawang bangka na halos lumubog dahil sa dami ng huli. Verse 8. Nang makita ni Simon Peter ang nangyari, lumuhod siya sa harap ni Jesus at sinabi, lumayo kayo sa akin, Panginoon. Makasalanan po ako. Namangha si Simon at ang mga kasama niya sa dami ng nahuli nila ang isda. Ganon din ang mga kasosyo ni Simon, sila James at John, mga anak ni Zebedee. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, simula ngayon, tao na ang huhulihin mo. Nang madala nila ang mga bangka sa pampang, dito daw po, sa pampang, dinala ang bangka, nakalagay po yan sa Bible. Hindi po natin pwede baguhin yan. Nang madala nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. So pag-uusapan po natin is leaving everything behind. So may mga bagay tayo na kailangan nating iwanan. Isang tabi. Alang-alang sa kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. So dahil po sa mga pangyayaring pong ito po yung time na naengkwentro ni Pedro si Jesus this time. Na kung saan si Pedro or si Simon, hindi pa siya Pedro dito, si Simon ay si Pedro? Walang huli, magdamag na walang huli. So ano nga ba ang kondisyon ni Simon bago niya na-meet si Jesus? Ano nga ba ang naging kondisyon ni Simon bago niya na-meet si Jesus? Unang kondisyon ni Simon this time, siya po ay empty. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, empty. Empty ba yan?
Mukha lang, pero tapik-tapikin mo yan. Baka mamaya, huhugot yan. Puno yan, puno. So, ito yung condition ni Pedro bago niya na-meet si Jesus. Siya po isang empty. At hindi lang po siya empty, siya po ay pagod. Sino dito po yung pagod na? May pagod na, ako lang ba ang pagod dito? Ako lang ba ang pagod dito? So, frustrated din si Pedro, si Simon. May frustrated po ba dito? Ako lang din. Yes. Mukhang ako lang yata ang kawangis ni Pedro dito. Maraming salamat. At si Pedro din po ay disappointed. Magdamag sa dagat, wala kang huli. Anong mararamdaman mo? Masaya? Masaya ka? Yung bang tipong isang linggo kang nagtrabaho, pagkasahod mo, sa isang iglap lang, nawala rin lahat. Magdamag, isang buwan ako nagtrabaho, pagkatapos wala. Hindi ka ba ma-disappoint niyan? Pero marami kang mga plano, siguro habang nangingista si Pedro, itong isa dito, ikikilawin ko to. Mag-iihaw ako nito. Mag-ano ako nito. Sasaw ako nito. Ni Simon, itong nararamdaman niya bago niya na-meet si Jesus is nararamdaman din natin minsan. Minsan ba o madalas? Madalas. Nakakaramdam tayo ng emptiness. Nakakaramdam din tayo ng parang may kulang. Nakakaramdam din tayo ng tiredness. Nakakaramdam ka ng pagod. Maraming salamat sa mga hindi pagod. Laban lang, Pilipino tayo. Yung mga frustrated na. And then yung worried ka lagi. Si Pedro laging ganun eh. Sa palagi mo, walang pamilya si Pedro? Meron. Ano na lang kayang iuwi ko sa pamilya ko pagka wala akong huli? Mga magulang, tayong mga magulang, di ba ganun tayo minsan? Hindi lang minsan madalas. Habang nasa trabaho tayo, pag uwi mo, mag-isip ka, ano kaya ipapasalubong ko sa kanila? Ano kaya ipapasalubong ko sa aking samuan? Ano kaya ipapasalubong ko para sa aking asawa? Ano kaya ipapasalubong ko para sa aking mga anak? Because they expected na meron kang dala. Kasi alam nila na humayo ka. Alam nila na nagtrabaho ka. At pag-uwi mo, nag-expect silang meron kang dala. And then, nandito ka ngayon, wala kang dala. Napaka-worried natin sa bagay na yan. Nakaka-frustrate, tama. Nakakapagod, araw-araw. Ilang buwan na, ilang taon na nagtatrabaho ka na laging walang tira. Hindi ka pa ba napapagod sa ganyang sitwasyon? Sa atin na ganito ang nararamdaman natin. Kahit nga tayo nakilala na natin si Jesus, nararamdaman pa rin natin ito. Totoo ba? Nararamdaman natin ang mga bagay na ito. Hindi dahil hindi natin kasama si Lord. Kundi dahil mas pinili nating mabuhay sa ganito. Bakit? Pwede namang hindi na rin mangisda si Pedro, di ba? Pero mas pinili niya mangisda. Sabi mo nga, wala ka na rin namang kinikita dyan sa trabaho mo, ba't ka pa nagtatagal dyan? Wala na rin namang nangyayari sa'yo dyan sa trabaho mo, ba't ka pa nagtatagal dyan? Kasi alam mo, yun lang yung talagang inasahan mo. Yun lang din yung alam mo eh. Si Pedro, yun lang din yung alam niya, mangisda. Tatay mo, mangingisda. Siyempre, mangingisda ka na rin. Amen. But, nung nakita niya si Jesus, nung na-encounter niya si Jesus, ibang level yung naramdaman niya. Ibang level yung nakuha ni Simon. Ibang level yon. Yung condition ni Simon, nung na-meet niya si Jesus, ano yung kulang po ng konti? Marami pa po tayong pag-uusapan. Siguro mga hanggang alas 3 tayo. Tapos alas 3 hanggang alas 5, Christmas party po natin. So, after po ng Christmas party, then diretso po tayo simbang gabi.
Ayos ba yon? Ayos ba yung plano ko? So lahat ng mga pagkain dyan, ipakancel nyo na yan. Walang kakain. Mga pagod kami. Wala kaming ganang kumain. Pero no condition ni Simon nung na-meet niya si Jesus, he became a obedient person nung na-meet niya si Jesus. Pwede mo bang ilaglag yung lambat mo? Master, magdamag po kami sa laot. Pero wala po kaming huli. But because you say so. Pero dahil sa sinabi mo, nagkaroon kagad siya ng obedient heart. Hindi niya namamalayan na nagkaroon na siya noon. Na-meet lang niya si Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo mamamalayan. Hindi mo mamamalayan. Ang galaw ng Panginoon, hindi mo mamamalayan. Kusa na lang dumarating sa buhay mo once na na-meet mo si Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, once na na-meet mo si Jesus. Pangalawa, he witnessed miracles. Nung na-meet niya si Jesus, dun siya naka-witness ng miracle. Hindi ba miracle yon? Magdamag sa laot, walang huli. Pero nung pinausog ng konti, sa malalim na banda, nilaglag lang, halos lumubog ang kanilang mga bangka. Anong meron? Hindi pa ba milagro yon? When he met Jesus, na-meet din niya yung miracle. Nasaksihan niya yung miracle na ginawa ni Jesus. Sinasadya ba niya yon? No. Hindi niya nararanasan yon unless na-meet niya si Jesus. Hindi niya naranasan yon until na-meet niya si Jesus. Doon lang niya na-experience yung miracle. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo ng miracle? Jesus is the key. And pangatlo, he amazed in the work of God. Na-amaze siya sa work of God. Ganito ang mga tao na nakaka-experience ng miracle, na-amaze sila sa galaw ng Panginoon. Alam mo kung bakit hindi tayo nakakawala sa ating sitwasyon? Kasi kahit na anong gawa ng Panginoon sa buhay natin, hindi na tayo ma-amaze. At ang taong na-amaze, nagpapasalamat. Alam mo kung bakit naging normal na lang yung buhay natin? Kasi yung maliit na bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, we are not amazed. Kung sino pa yung mga tao na naka-experience ng first time na experience nila, na-amaze. Hindi mo ba napansin nung nakilala mo ang Panginoon, na-amaze ka sa buhay mo, binago niya? Ngayon, tanungin kita kapatid, na-amaze ka pa rin ba ngayon sa ginagawa ng Lord sa buhay mo? But the question is this, alam mo ba na ang mga bagay na ginawa ng Panginoon sa iyo, na magre-result ng amaze sa buhay mo? Madali lang ma-amaze. But to distinguish na yung bagay na yun nanggaling sa Panginoon, pwede mong i-claim yan, pwede mong i-credit sa iyo yan, na dapat credit sa Panginoon. Biruin mo, makakapagturo kang walang tulog, sasabihin mo dahil mataas yung resistensya ko. No! Sino ba naman tayo na magtuturo? Sino ba naman si Pedro? Isang hamak na mangingisda, papakitaan ng miracle ng Panginoon? Sa palagay nyo, isang karpentero magtuturo sa akin, ilaglag ko daw yung lambat ko at makakahuli ako? Maniniwala ka? Hindi ka maniniwala. Minsan, may mga bagay na hindi natin pinaniniwalaan, na yun pala ang way ng Panginoon para mailatag niya ang miracle niya sa buhay mo. And yung miracle na yun, magkikreate ng amaze. Yung amaze effect. Ma-amaze ka na lang. Biruin mo, buhay ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ka ba na-amaze? Alam mo kung kailan lang natin nararamdaman na may Panginoon? Nung nasa bingit ka ng kamatayan na nakaligtas ka, yun lang. Totoo ba? Pero yung may naisaing ka sa pang-araw-araw, hindi ka na-amaze. Pero nung may pangbigay ka sa mga inaanak mo, na ampaw, hindi ka na-amaze. Sabi mo, pinaghirapan ko yan. Pag wala kang pangabot, ang sabi mo, hindi pa tayo binigyan ng Panginoon. Pero nung may naiabot ka na, anong sabi mo? Pinaghirapan niya ni Ninong, ha? Tama ba o may punto? May punto. Mukhang tama, pero may punto.
Minsan yung credits na dapat sa Panginoon nakukuha natin eh. But mawawala lang yan once you meet Jesus. Sino bang mag-aakala makakapagpalit yun tayo ng ganyan? Sino bang mag-aakala na makapagpasimbang gabi tayo? May mga pa-prices, house and lot, cars, brand new cars. Sabi ng iba, meron ba talaga? Meron ba talaga? Yung iba na-amaze dito, every time na binibigay yung prices nila, na-amaze sila. May mga package, may mga iPhone 17 package. And then nung nakita nila, na-amaze sila. And nung na-amaze sila, sabi nila, thank you po. Minsan mas masarap pang pakinggan yung pa-thank you dun sa mga maliliit na bagay. Mga maliliit na tao, pag nag-thank you sa'yo, parang galing sa puso eh. Pero minsan tayo, pag nagte-thank you tayo sa Panginoon, Lord, thank you Lord ha. Pero parang may sinabi, Lord, thank you Lord, pero kung hindi dahil sa lakas ko, di ko rin naman makakamtan to. Lagi may kahati si Lord, lagi may percentage si Lord. And sabi ni Pedro, magdamag na po kaming nagpagod. Pagod si Pedro, wala siyang maipagmamalaki sa Panginoon. But because you say so, dahil wala ka lang maipagmamalaki, ilatag mo na lang para sa Panginoon. Hayaan mo ang Panginoon ang gumalaw. Kasi nung gumalaw ka, walang nangyari. Pero nung gumalaw ang Panginoon, matindi ang nangyari. Hindi lang si Pedro ang napagpala, kundi pati ang kanyang kumpanyon. Kung gusto mong mapagpala yung kumpanyon mo, be obedient. Hindi siya mag-obey, ikaw. Kung gusto mo siya mapagpala, mag-obey ka. Bakit ako? Bakit ako? Kasi, pag nag-obey ka, ibibless ka ng Panginoon, pati siya damay. Hindi ba pabor sa iyo yun? Lord, gusto ko po sanang matulungan yung aking kapatid. Sabi ng Lord, be obedient anak. Bakit ako Lord? Siyang nangangailangan eh. Hindi mo na naman nakuha anak. Sa'yo ko sana papadaan eh. Diba ang sabi ng Genesis chapter 12? Gagawin kang pagpapala ng nation. Descendants tayo ni Abraham, tama. Sabi niya kay Abraham, ikaw ay magiging channel of blessing. Sabihin mo sa katabi mo, channel of blessing ka pala, ilabas mo na. Ilabas mo! Naka-ready na ba yung mga regalo nyo? Naka-ready na? Sabi ng iba, sabi ng iba, punta ako, may regalo. Uy, may malaki. Wala silang alam, kahit gaano pa kalaki yung regalo dyan, 20 pesos pa rin ang halaga. Baka may mga bisita po dito na makakakita ng regalong malalaki mamaya. Huwag po kayo masyadong mag-expect. Spoiler na po, 20 pesos lang po yung laman yan. So Simon Peter, after he experienced Jesus, iniwan niya ang lahat. Amen. And why Simon leaves everything behind? Bakit? Si Simon, iniwan niya, isinantabi niya ang lahat. Anong meron? Simple lang. Because he encountered God. He encountered the Lord. Naengkwentro niyang Panginoon eh. Kaya kaya niyang lalaliman ko po lang konti, no? Minsan natatalay tayo sa hindi ako makapag-church. May labahan kasi. Di ba pwedeng isang tabi lang muna? Si Pedro ganun eh. Nung wala siyang huli, kailangan niya mag-report sa asawa niya, sa anak niya, kailangan niya mag-report sa pamilya niya na wala akong huli. Pero lahat ng kawalan niya, sinolusyonan ng Panginoon. Si Pedro, meron siyang dahilan na hindi sumunod. Pero mas pinili niyang iwan ang lahat para sumunod. Amen. Naranasan mo na bang iniwan ang lahat para sumunod sa Panginoon?
Habang habang ginagawa ko po yung sermon, umiiyak po ako. Sabi ko, ganito na inaabot ko, Lord. Pero ni minsan i- hindi mahalaga sa akin ang iba, kundi mas mahalaga ka sa kanila. Every time na may work ako, sabi ko, hindi po ako pupunta, may gawain po sa church. Wala pong magawa yung boss ko eh. Yung boss ko, yung papa ko. Siyempre, wala siyang magagawa. Tapos yung papa ko, kasama ko pa sa ministry. Kung ikaw magdidesisyon ka na isang tabi ang lahat para sa Panginoon, may mangyayari sa buhay mo. At unang-una, once you encounter God, you have a discernment to leave everything behind. Why? Meron kang na-experience na alam mo na hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Sa bagay po, simula po nung naglingkod po ako sa Panginoon na, sige. Hindi pa naman po ako nagutom, halata naman sa katawan ko. Yung pastor ko po, pag sinabi, punta tayo sa ganito, wala pong tanong, bakit po? Walang bakit. Sige po. Anong oras po? Kailan po? Anong sabi ni Jesus? Come follow me. Pero sino lang yung binilas ng husto ng Panginoon? Sila lang yung nag-follow. Sila lang yung lumapit at nag-follow. Amen. Amen. Ma-experience mo lang yan. Mararanasan mo lang yung leave everything behind pag na-encuentro mo si Jesus. You have a reason to leave everything behind. Why? Because you encounter God. Sino dito naka-encuentro na sa Panginoon? Amen? Amen? Meron ba dito naka-encuentro na sa Panginoon? Hindi po porque sinabi ko na encuentro mo Panginoon, nandito ka sa encounter retreat. No. Lobat na po. So, nung nag-serve siya sa Panginoon, ay nung sumunod siya sa Panginoon, he left behind. Hindi nga sinabi sa Bible na umuwi pa siya. Nung nailagay niya sa pampang ang mga bangka, kagad-agad sumunod siya sa Panginoon. May reason ba siya para hindi mo na sumunod? Kailangan mo nang unahin yung pamilya? Yes. May reason siya. Why? Kaya lang naman siya ng isda din para sa pamilya. Tama. Kaya lang naman tayo nagsisika para sa pamilya natin. We have the reason. But ang decision mo, ang magwawagi pa rin kung anong magiging decision mo. To follow Him o mag-reasoning na lang. Susunod sana ako sa Jesus Kaya lang binigyan mo kami ng napakaraming isda. Anong gagawin ko dito? Mapapanis lang to dito. Mangangamoy lang to dito. Pwede bang baguungin ko muna to? Bago sumunod sa'yo? Pwede bang ibilad ko muna to? Pwede bang ibenta ko muna to? Nang sa ganun may pagkain yung pamilya ko? May mga ganun tayo. Boss, bago mo ako ipadala sa lugar na yan, pwede bang iwanan mo naman yung pamilya ko na panggastos-gastos lang dito? May mga ganun, tama. Jesus, pwede bang bago tayo gumora? Bago tayo umalis, pwede bang uwi muna ako, tapos sabihin ko lang, magmuamot, chup-chup muna ako sa asawa ko, nasasabihin ko, susunod ako sa'yo. May mga isda naman akong binigay sa'yo dyan, yung napakarami na yun, hanggang 1 taon na siguro yan. Baguungin mo na lang. By the way, trivia lang po, nung panahonan ko po, ayaw po ng tatay ko na paulamin kami ng bagoong hanggat hindi nauubos ang asin. Ano lang po yun? Bibigyan po ng konti yun. So, nagkaroon siya ng heart na sumunod sa Panginoon dahil na-encuentro niya ang Lord. Tingnan niyo yung sarili ninyo kung na-encuentro mo ng Panginoon.
Magre-result yan. Pag once na na-encounter mo si Lord, ang resulta niyan, sumusunod ka sa Panginoon. Pangalawa, because he realized that he is a sinful man. Tama ba? Nung pagkabalik niya, kagad na-realize niya, lumuhod siya, at na-realize na siya ay makasalanan. Lumayo po kayo sa akin, makasalanan po ako. Sino dito yung umaamin ka makasalanan? Buti pa kayo, sana kayo na lang iniimbestigahan eh. Lahat ng iniimbestigahan, hindi umaamin may kasalanan eh. So, nung na-realize niya na siya ay makasalanan, alam ni Pedro na yung galaw na yun, galaw ng Panginoon. Bukod tangi lang ang Panginoon nakakagalaw. Before pa nangyari itong mga miracle na ito, may mga naitala ng mga miracle na nagawa si Jesus. So, hindi na bago kay Pedro. At saka, dinudumog si Jesus ng mga tao eh. Itong senaryo nga na to, nagtuturo si Jesus na napakaraming tao, nagsisiksikan eh. May nangyayari. Sabi mo ka sa katabi mo, may nangyayari. May nagsisiksikan. So, dahil may nagsisiksikan, alam niya na may something doon sa tao na yon. Alam niya na may nangyayari doon sa pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Bakit? Bakit niya naman napagdesisyonan niya na isang tabi ang lahat? Kasi nung na-realize niya na siya pala ay makasalanan, alam niya na meron ng tagapagligtas. Na-experience na niya ang tagapagligtas. Hindi pa ba tagapagligtas yon? Hindi pa ba tagapagligtas yon na wala kang huli? Ngayon may huli ka na? Hindi ka pa ba niligtas nun sa araw na yon? Hindi lang sa araw na yon, kundi sa pang next day pa? Lahat ng mga nangyari na yon, galaw lang po ng Panginoon ang may kakayanan nun. Yung tipo sasabihin lang niya, usog ka lang ng konti, dyan sa malalim na konti. Tapos ilaglag mo lang yan. Yun na yun. Eh kung matinong mangingisda ka, di ka susunod eh. Pero bakit sumunod si Pedro? Naramdaman niya ang galaw ng Panginoon. Naramdaman niya ang galaw ng Panginoon. At yung galaw na yun, yun yung nagpa-realize sa kanya na ako po'y makasalanan at hindi po ako karapat-dapat para sa inyo, para ma-experience yung miracle na yun. Nakikita niyo ba yung picture na yun? Lord, hindi po ako dapat karapat-dapat na ma-experience yung mga miracle na ito kasi makasalanan akong tao. Hindi dapat tayo karapat-dapat to experience that miracle. Ganun si Pedro, lumuhod. Tayo, naka-experience tayo ng miracle kahit hindi tayo karapat-dapat, pinagmayabang pa natin. Hindi man lang natin ako lumuhod at magpasalamat sa Panginoon. Number 3, last. Magtatapos na pala tayo. Because he pursued his calling and purpose. Pinursued niya ang kanyang calling and purpose. Ano sabi ni Jesus? Simula ngayon, hindi ka na mangingisda ng isda, kundi mangingisda ka na alam mo ang tao sumusunod sa Panginoon vision. Alam mo ang mga sumusunod sa Panginoon, ang vision niyan is to win souls and make disciples. To win souls. Laging to win souls yan. Fishers of men. Kakaibang bagay ito. Okay. Dahil dyan, may mga bagay si Pedro na ginawa na hindi niya nakasanayan. Tama? Tama? At tayo din, as mga Christian, as nanampalataya sa Panginoon, may mga bagay tayong ginagawa na hindi normal para sa atin. Hindi okay o hindi ayon sa ating daily life. Yung lifestyle natin hindi okay doon or hindi align doon. Pero kailangan natin gawin. To pursue the purpose and the calling. To the point na nandito ka, meron kang purpose. At meron kang calling mula sa Panginoon. At ang calling na yun, ikaw ang nakakaalam. At yung calling na yun, ang kailangan mo lang gawin is sumunod. Amen? Sumunod. Sumunod ka dun sa pinapagawa ng Panginoon.
Paano mo malalaman na yung pala ay galaw ng Panginoon? Si Lord, this time, wala naman, alam nga naman kung hintayin pumubuhay, hindi ako susunod sa'yo. Hindi man si Jesus mismo nagsabi sa akin eh. May mga tao siya, mga man of God, na ipapadala niya at may sasabihin sila sa'yo. We need to obey them. Kailangan natin sumunod sa mga sinasabi nila. Not because na mas magaling sila sa atin. No. Kundi galing sa Panginoon yon. Yung mga tao na yan, pinapanalangin ka, kapatid. Yung mga tao na yan, kinakausap ng Panginoon in prayer. At lahat yan sila, nagpupuyat po yan para sa atin. Anong maramdaman ni Jesus kung nirefuse ni Pedro yung alok niya? Yung opportunity. Nung time kasi nila, pagdating mo ng 12 years old, meron silang examination. Kung gusto mong makawala sa buhay mo, meron kang examination para maging asa ka, maging teacher ka din. Ngayon, pag hindi ka pumasa doon, mangingisda ka. Or kung ano yung trabaho mo, babalik ka ulit doon sa anumang trabaho mo. Kung hindi ka nakapasa doon. Kung maalala niyo si Jesus at 12 years old, nagtuturo na siya. Pumasa kasi si Jesus, kaya siya tinawag na teacher. Kaya siya tinawag na rabbi. Kasi nakapasa siya doon sa examination na yon. Sa time nila, yung edad na yon, ginagawa nila yon. At sila Pedro, malamang, kasi halos lahat sila ganun eh. Kung gusto mong makawala makaahon sa buhay mo, kailangan mong pumasa sa examination na yon. But sila Pedro, dahil nandoon sila, ibig sabihin, hindi sila pumasa. Hindi sila pumasa. Sounds familiar? Ngayon, dahil hindi sila nakapasa, mayroon nag-alok ng opportunity. Come follow me, ime-mentor ako. Imi-miss mo bang opportunity? Kung merong mag-aas sa'yo. Hindi ko naintindihan to noon. Sabi ni pastor sa akin, Dong, mag-cell group ka. Kabago-bago ko lang, mag-cell group ako. Amsik pa noon. Di sabi niya, ililid mo tong mga taong ito. Yung mga tao na mas nauna pa sa akin sa ministry. Di sabi ko, paano ko po sila tuturuan? Baka mas alam pa nila yung Bible kaysa sa akin, paano ko po sila tuturuan? Hindi ko nakita yung nakita niya. But, in-input niya sa akin yun. May word siya, mag-cell group ka. Alam niyo po, simula nung araw na yun, I think 2010 ba yun, May? Sa Amsik? 10, no? 11. 2011, hanggang ngayon, nagla-life group pa rin ako. Si Brother Dong po, hindi po tapos. Like Peter, hindi po tapos. Pero may opportunity na binigay si Lord. Hindi ko sinasadyang, hindi ko na-miss. But, nung na-experience ko si Lord that time, nagkaroon pala ako ng heart, yung puso ng obedient heart. At that time, doon ko na-realize na makasalanan akong tao. At may kwento talaga akong kasalanan. That time. Dahil may kwento akong kasalanan na yon, hindi ako qualified, Lord. Hindi po ako qualified, Pastor. At hindi ko alam na nagagawa ko na pala yon. Cell group. Naging life group. Hanggang sa nabigyan ako ng opportunity na magturo sa encounter. Magturo. And then, nagturo sa pulpit, yung ganito. Hindi pa Sunday celebration on. Sa prayer meeting lang. Nabibigyan ako ng chance. Hindi lahat ng bagay, automatic nandun nga na agad sa tugatog. Hindi ko sinasabing nasa tugatog ako. But, alam ko sa sarili ko na may calling talaga. Gaano mo man, ilang beses ka mang bumalik
sa buhay mo. Once you have a calling, you have a calling. Pag iniwasan mo ang calling mo, babalik ka sa buhay mo. Tama? In Luke chapter 5 verse 5, sabi ni Pedro, sumagot si Simon Peter, Master, magdamag po kaming walang huli. This is Simon na hindi pa niya na-meet si Jesus. Ito yung kondisyon niya, hindi pa niya na-meet. Tama? Ito yung kondisyon ng buhay niya na wala siyang Jesus. But talon tayo sa John chapter 21 verse 5. Pwede bang pag-i-flash? Ang ganda ng kwento na to. John chapter 21 verse 5. Luke chapter 5 verse 5. Lord, magdamag kami pero wala kami huli. Hindi pa niya kasama si Jesus. Hindi pa niya nakilala. But nung nag-start siyang sumunod sa Panginoon, siya pala yung mag-deny. Then after ng denial ni Pedro, bumalik sa dating buhay. Bumalik siya sa dating buhay niya. And dahil bumalik siya sa dating buhay niya, yung calling, hindi mo maiiwasan. Ang calling, hindi mo matatakbuhan. Ang purpose mo, hindi mo matatakbuhan. If you have a purpose, you have a purpose. If you have a calling, you have a calling talaga. Si Jesus mismo naghanap sa kanya. Saan siya nakita ni Jesus? Nangisda pa rin. Nung nabuhay si Jesus na muli, hinahanap niya ang kanyang disciple. Hinahanap niya kagad si Pedro. 21 verse 5. Tinanong sila ni Jesus, mga anak, may huli ba kayo? Tanungin mo yung katabi mo, may huli ka ba? May huli ka ba? Alam mo kung anong sagot? Wala po eh. Lagi na lang. Sabi ko, Lord, ba't laging wala akong huli? Baka lagi kang umiiwas sa calling mo. Baka mas pinipilit mong bumalik sa dati mong buhay. Na kung saan ang buhay mo, inalis na kita doon. Na-experience mo ng miracle. Hindi pa ba sapat yung miracle na yun para patunayan sa'yo na buhay ako? Hindi pa ba sapat sa'yo na yung mga miracle na yun sa buhay mo is magpapatunay na kaya kong i-provide ang lahat sa'yo? Bumalik si Pedro sa pangingisda. Same scenario. Verse 5. May huli ka? Wala po eh. Nakailang beses ka na mag-try. Kung dati ka nang naglilingkod sa Panginoon, hanggang ngayon, feeling mo empty ka pa rin. You miss something, kapatid. You miss something. Alam mo kung anong kulang sa atin? Ang kulang sa atin, kung paano tayo leave everything behind. Nag-decision si Peter to leave everything behind. Ikaw, nag-decision ka na ba? Nung si Pedro, walang Panginoon, walang Diyos. Walang huli. Nung si Pedro, hindi sumunod sa Diyos, walang huli. Kung wala kang Kristo sa buhay mo, kulang ka. Sasabihin ko sa iyo yan. Alam mo kung bakit? Makailang beses ka nang huminto na maglingkod, pero mas pinili mo pa rin maglingkod. Why? Because there is something about paglilingkod sa Panginoon. At ang paglilingkod mo sa Panginoon, ayon, hindi yun makikinabang ang ibang tao, kundi ikaw mismo ang makikinabang nun. Bakit si Pedro bumalik sa pangingisda? Bakit?
Hindi kaya si Pedro wala na rin may provide sa pamilya niya? Hindi kaya si Pedro wala na naman siyang may pakain sa pamilya niya kaya bumalik na naman sa pangingisda? Bakit nung kasama niya si Jesus, walang senaryo doon na nagutom sila? Bakit nung kasama nila si Jesus, hindi naman siya nag-attempt na, Jesus, pwede ba may day off muna tayo, mangingisda lang ako para meron akong pagsustento sa pamilya ko? Bakit walang ganong senaryo? Hindi nagkulang ang Diyos. Lahat ng meron ka ngayon, lahat ng kung ano tayo ngayon, lahat ng nakikita mong galing sa Diyos. At yung galing sa Diyos na yun, pag humiwalay ka sa Diyos, mawawala lang sa iyo yan. Paano magkukulang si Lord sa buhay mo? Kung si Lord mismo kaya niyang kausapin ng isda para lang magkaroon ka. Anong trabaho mo ngayon, kapatid? Lahat ng mga bagay na ikakasenso mo, may contact si Lord. May contact si Lord. Habang nagpipray ako ng Lord. Nakailang beses na, Lord eh. Ganito pa rin kami. Ganito pa rin po ako. Hindi ka nagbigay todo, anak eh. Left behind. Left everything behind. Pwede kasi na sumunod ka, pero nag-alanganin ka pa rin, paano sila? Nagsimba ka, paano yung labahan ko? Paano yung bahay ko? Wala po kasi magpapakain ng aso namin eh. Sa kakapakain mo ba ng aso? Sa kakabantay ba ng bahay mo? Na i-provide ba lahat ng pangangailangan mo? Eh bakit nung naglingkod ka sa Panginoon, wala kang daing na ganon? Kasi ang paglilingkod mo sa Panginoon, hindi yan nagpapahirap sa'yo, kundi nagpapagaan ng buhay mo. Nagpapagaan ng buhay natin. Amen. Lagi kong sinasabi, every time na merong ginagawa dito sa church, hindi po pwedeng wala ako. Kasi alam ko sa sarili ko, may something. Na pag inuna ko si Lord, may something na darating, may something na ipoprovide si Lord. Unexpected na provision ng Panginoon. Bakit in-expect ba ni Pedro yung isda na napakarami na yun? Hindi niya in-expect yun. Hindi niya in-expect yun. Kaya lang iba tayo mag-isip eh. Bakit pag pumunta ba ako dyan, magkakaroon ba ako ng ganito? Bakit pag sumunod ako dyan, mapoprovide ba to? Bakit pag gano'n? Bakit merong bakit? Nagsunog na ako ng kilay para lang makuha ko to. Eh kung hindi ka binigyan ng kilay ng Lord, may susunugin ka? Paano kung babaliktarin ni Lord? Nagpipray tayo ng trabaho. Nung nagkaroon ng trabaho, si Lord naman ang nagkukumpermiso. Bakit laging si Lord ang nag-a-adjust? Nagpray tayo ng trabaho. Nagkulang ba si Lord? Binigyan tayo ng trabaho. Kaya lang ang problema ngayon, kapatid, yung trabaho mo mismo ang naglalayo sa'yo sa Panginoon. Hindi nagkulang si Lord. Sumobra na lang talaga tayo. Hindi siya nagkulang. Tayo ang sumobra na. Sumobra na tayo sa gano'n. Naintindihan naman ng Panginoon. Kung sa intindi lang, inintindi ka ng Panginoon. Alam mo kung bakit mo narinig yung message na ito? Kasi nandun ka sa sitwasyon ni Pedro, nasa John chapter 21 ka. Alam mo kung bakit narinig mo to? Kung dati ka nang naglilingkod sa Panginoon, alam mo kung bakit narinig mo to? Kasi ang condition mo ngayon, nasa John chapter 21. Minsan ka na ring lumayo. Minsan mo na ring iniwan yung calling mo. Ba't kaya mo narinig na ito? Kasi mismo si Lord ang gumagawa ng paraan. Mismo si Lord ang pumunta sa dalampasigan, nag-ihaw pa ng isda. Gaano ka kamahal ng Panginoon? Gaano ka kamahal ng Panginoon? Pinag-ihawan ka pa ng isda? Sa likod ng pagdidinay mo sa akin, inihawan pa ng isda? To realize na kahit anumang decision mo sa buhay mo, wala akong paki doon.
Ang gusto ko, yung calling mo, sundin mo. Ituloy mo. Ituloy mo, kapatid. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Nasaang area ka na ng buhay mo ngayon na masasabi mo na nagagawa mo na yung calling ng Panginoon? At kung first timer ka ngayon ka lang nakarinig ng ganitong mga sermon, tatanungin kita, kapatid. Kumusta ang buhay mo ngayon? Madali ba ang buhay? Madali ba ang buhay? Mahirap ang buhay. Sabi nila, mahirap po ang buhay. Kayo dito, kayo doon. Minsan napapagod, minsan nadi-disappoint, laging worried. But nandito po si Jesus to provide. We need to leave everything behind. Ano man ang mga worried mo, ano man ang disappointment mo, iwanan mo. Start to follow Jesus. Maglingkod ka ng seryoso. Kung ano ang calling sa'yo ng Panginoon, seryosohin mo. Kasi ang calling ng Panginoon sa'yo, hindi para mahirapan ka. Kundi ang calling ng Panginoon para mapabuti ang buhay mo. Amen. Alam mo ba, after ng restoration kay Pedro, 3,000 got saved. Excited ako kung paano tayo restore ng Panginoon. Amen. And today, magiging fishers of men na tayo. Alam mo kung ano itong calling na ito? Ito yung pinaka-common calling sa ating lahat. To become a fishers of men. Walang exempted dito. Lahat tayo. Wala po kasi akong ano dyan eh. Wala po kasi akong talent dyan eh. Sumama ka doon sa may mga talent. Hindi naman sila lahat ang ginawa ng himala ng Panginoon. Si Pedro lang. Pero si John, tsaka si James, nadamay. Nagkaroon din ng isda. Wala po kasi akong life group ngayon eh. Sumama ka doon sa mga may life group. Kasi sila pinapalago ng Panginoon. Hindi naman lahat yun kaya nilang i-handle. Nandiyan ka para umalalay. Nandiyan ka para tumulong. To pursue the calling of the Lord. Yun yung pinaka-precious na naramdaman ko simula nung naglingkod ako sa Kanya. Hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. Ni minsan po hindi po kami pinabayaan ng Panginoon. Yung pamilya po namin, may mga karamdaman na yung mga magulang ko naglilingkod pa rin sa Panginoon. Pwede kong sabihin na nagkulang si Lord, naglilingkod naman kami. Bakit yun? Yun ba talaga? Yun ba talaga yun? No. May miracle si Lord. May bibigay si Lord. May bibigay si Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa umaga na ito.